Hindi ka ba tinatawagan ng mga employers o mga kumpanya pagkatapos mong magbasa ng resume? Ganito po yan. Kapag tayo po ay nag-apply ng trabaho sa isang kumpanya o sa isang employer, tayo po ay nagbebenta sa ating sarili. At ang pinakaunang hakbang upang maibenta yung ating sarili ay ang pagkakaroon ng isang maganda at professional na resume. Ang tanong, marunong ka bang gumawa ng isang maganda at winning resume? Karamihan sa atin ay hindi talaga marunong sumulat o gumawa ng isang maganda at very professional na resume. Huwag po kayong mag-alala dahil bibigyan ko kayo ng 10 tips upang gumawa ng isang napakagandang resume na kung saan ay sure na ikaw ay mapabilang sa mga shortlisted. Una, gumamit ng malinis at professional na format. Ito po ang example ng isang maganda at may malinis at professional na format. Yan po yan. Pangalawa, ilagay ang buod ng iyong profile sa itaas. Ito po ang buod or ang kanyang summary ng kanyang resume. Meron po, nandito po yan. Ayan. Summary, career summary. Pangatlo, i-highlight ang mga relevant na karanasan at kakayahan. Under the summary ay meron po siyang ginawang skills. Ayan. Skills. So ito po ang kanyang mga skills na kanyang ini-highlight sa kanyang resume in front. Ayan. Pang-apat, gamitin ang mga tamang salita at power words. Kapag tayo po ay gagawa ng resume, ang ating mga words o mga salita na ginagamit ay dapat akma at yung mga tinatawag na power words, yung mga words na kung saan it's very compelling at the same time ay action words. Panglima, ipakita ang mga nakamit at resulta. So here for example, isa sa kanyang mga employment record, ayan. So here for example, doon sa iyong employment record, ipakita o gumawa ka ng isang sentence or paragraph doon kung ano-ano ba ang iyong mga nagawa doon sa kumpanyang yan. For example, I have sold 10 million worth of products within 1 month in the company. So yun po yung mga example na kung saan ay nagpapakita ng resulta. Pang-anim, gamitin ang mga tamang lingwahe. So here again, so aside sa mga power words, dapat yung mga language or mga choice of diction na ating gagamitin ay appropriate doon sa trabahong ating ina-applyan. At the same time, dapat po it sounds professional. Pang-pito, iwasan ang mga hindi kailangang detalye. So here, this is very good tip. For example, ikaw ay mag-a-apply as an automotive engineer. Ngayon, ang dapat mong ilagay doon sa iyong resume ay yung mga related work experiences na kung saan ay nagawa mo na before. Ngayon, kailangan mo pa bang ilagay yung pagiging crew mo sa Jollibee nung ikaw ay sa yung ikaw ay nagtatrabaho pa sa Jollibee? Hindi na po kailangan kasi nga hindi naman siya related doon sa trabaho na iyong a-applyan. Alright? Pang-walo, maglagay ng section para sa mga relevant na training at certification. Ito po yun. So meron po siyang section for his courses and trainings na nagawa. Pang-siyam, bigyan pansin ang mga spelling at grammar. This is very important dahil sa resume pa lang, kung mali-mali ang iyong grammar at spelling, bagsak ka na. For example, I am going to apply as an English teacher. Ngayon, ang aking resume ay balubaloktot
yung aking mga English at yung grammar. Do you think matatanggap or do you think shortlist ako doon pa lang sa pagpasa ng resume or sa selection? Balo-baluktot yung aking English at the same time mali-mali yung aking spelling at grammar while I am applying as an English teacher. So, for sure, basura agad yung aking resume. Tama ba? Yes. At pangsiyam is i-customize ang resume para sa bawat aplikasyon. So, ano po bang ibig sabihin nito? Yung ating resume ay hindi po dapat generic. Yung ating resume ay dapat meron po siyang customization. For example, I am going to apply as an engineer. So, dapat gagawa ako ng resume na kung saan ay akma doon sa job description na kanilang hinahanap. Alright? So, dapat i-customize po natin yun. Hindi po yung generic lang na resume. So, yun po yung mga tips upang magkaroon ng isang maganda and a winning and professional resume na I am very sure kung ma-master ninyo ito, you will be shortlisted at any given opportunities. Maraming salamat po. Paki-like at paki-subscribe sa ating channel.